ang IPsians. Kami ang IPC News Reporters na maghahatid sa inyo ng bagong-bagong balita. Ako si Jasper Ramos. Ako si Quincy Pingon. Ako si Rica Baroga. At ako naman po si Wilson Chin. At ito ang IPC News. Nagbigay ng scholarship ang Emmanuel Presbyterian Church sa mga piling high school students at college students noong ika-2 ng Pebrero para matulungan silang makapag-aral. Layunin ng programa na tulungan ang mga kabataang masipag sa pag-aaral pero kapos sa pera. Bukod sa pinansyal na tulong, magbibigay rin ang simbahan ng gabay sa pag-aaral ng mga estudyante. It's very helpful po and I'll use this scholarship for my learning po. Ginagamit ko po ang scholarship na natatanggap ko sa simbahan, sa mga projects, sa mga gastusin, sa mga kailangang bayaran sa school. Katulad ng mga funds and sa mga pagka nagkakaroon kami ng proyekto, film, shooting, and sa pang-araw-araw na baon para sa eskwelahan. Ang programang ito ay bahagi ng misyon ng simbahan na tumulong sa komunidad at magbigay ng inspirasyon sa mga kabataan na magpursige sa pag-aaral. Nitong nakaraang ika-17 ng Pebrero ay dumating ang Abraham Mission Church sa Tarlac mula pa sa Korea upang isagawa ang 3Days Bible School sa Emmanuel Presbyterian Church. Ito ay may temang We Are the Church. Layunin nitong lubos na ipaunawa sa mga bata ang ibig sabihin ng pagiging isang simbahan ng Diyos. Ginanap ang programang ito mula ika-17 hanggang ika-19 ng Pebrero. Nagkaroon dito ng iba't ibang aktibidad tulad na lamang ng palaro para sa mga bata, pagpapalabas ng ilang performance tulad ng skit at sayaw, pagkakaroon ng arts and crafts, pagtuturo ng Korean language, at syempre ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sa loob din ng 2 araw ay naisipan ng Abraham Mission Church na maglagay ng solar lights sa bahay ng ilang miyembro ng simbahan at ganoon din ang pagpipintura. Ang programang ito ay lubos na nakapagbigay ng saya at aral sa mga bata at lubos din namang nakatulong sa mga taong nangangailangan. Sa huli ay natapos ng matagumpay ang isinagawang short-term mission na ito ng Abraham Mission Church. Hi, I'm Kyung-ho and I'm from Korea. I came here for mission work and I saw many people and I feel like they stay thankful even if they are in difficult conditions. So I hope to finish my mission work safely and so happy. Thank you. Ang groundbreaking ceremony ay isang formal na gawain na isinasagawa sa tuwing magpapatayo ng isang construction project, katulad ng gusali, daan, tulay at iba pang infrastructure development. Noong nakaraang February 23 sa taon na 2025, isinagawa ang groundbreaking ceremony sa labas ng Emmanuel Presbyterian Church. Pinangunahan ito ng mga pastor na nangunguna sa Emmanuel Presbyterian Church na sina Pastor Junyong Park, Pastor Bon Kim Yu at Pastor Eddie Kim. Kasama rin nila ang pastor ng Songtang Jungwang Church na si Pastor Kim Junho at ang isang elder na si Par Tae-yuk. Pero bago magsimula itong seremonya na ito, ibinahagi muna ni Pastor Junho Kim kung ano nga ba ang kahulugan ng bumangon tayo at tumayo na konektado sa naganap na seremonya na groundbreaking. Ang naging laman ng groundbreaking na ito ay ang paghahagis ng lupa gamit ang pala sa lugar kung saan ipapatayo ang gusali. Ang mga pastor din ay sabay-sabay na ginupit ang ribbon na sumisimbolo rin sa pagpapasimula ng ipapagawang gusali. Naging matagumpay itong seremonya na ito na nasaksihan ng mga IPsians. Nitong ika-25 ng Pebrero ay dumating ang misyonerong si Jiyeon mula sa Flower Garden Church sa Korea dito sa Tarlac upang isagawa ang kanyang short-term mission. Dito ay magtatatag siya ng music ministry kung saan ay magtuturo siya ng iba't ibang klase ng instrumento na siyang makakatulong para sa simbahan. Ito ay kanyang isasagawa sa loob ng 6 na buwan mula ika-8 ng Marso hanggang ika-9 ng Agosto sa Emmanuel Presbyterian Church. Ang mga instrumentong ituturo ay bass guitar, piano at drum. Ito ay nangangailangan ng matinding paghahanda at ganoon din ng matinding panalangin. Hi, I'm Kali and I'm happy to start a music ministry with her. 안녕하세요. 한국에서 온 장기 선교사 노지연입니다. 저는 임마누엘 장로교회에서 음악 사역과 또 대학교 딸락에 있는 대학교에서 한국어 수업을 지원할 예정이고 음악 수업에서는 베이스 기타와 피아노를 가르쳐 줄 예정입니다.
Ang Bible study sa Emmanuel Presbyterian Church kasama ang adult members ay matagumpay na natapos noong February 23, 2025 sa pangunguna ni Pastor Bon Kim Yu. Ang naging kabuuan na inaral ng mga adult members ay ang libro ng Filipos na ang sumulat ay si Apostol Pablo. Ang libro ng Filipo, madaming magagandang ano tawag doon, talata o madaming magagandang sulat ni Pablo sa Filipo, katulad ng Filipo chapter 1 verse 21, Filipo chapter 4 verse 6 to 7, or Filipo chapter 4 verse 13. Ito ang mga sikat na mga versikulo sa buong bansa. Saka nakikita natin yung sinulat ni Pablo, nasa bilangguan siya at isinasayat niya na sila nakakulong siya, gumagalaw pa rin ang Diyos sa buhay niya. Naibabahagi pa niya ang mabuting balita sa kulungan sa mga soldiers, sundalo ng mga ng palasyo, at lahat sila ay tinanggap nila si Jesus na tagapagligtas. Kaya sabi natin ang Ebanghelyo ay buhay. Si Pablo nakakulong pero hindi nila maikulong ang Ebanghelyo. Buhay na buhay ang Ebanghelyo at tuloy-tuloy na tiligtas. Hanggang ngayon, sa bagong henerasyon, malakas pa rin ang Ebanghelyo, nagbabago na mga buhay sa ibang tao sa ibang bansa. Marami, katulad ng mga pagpapatawad, yung mga fruits of the Spirit, mananampalataya, yung pagtitiwala talaga sa Diyos. Ano man ang mangyari, magtiwala sa Diyos. Mula pa noong December 31, 2024, puspusang naghahanda ang sports ministry ng Emmanuel Presbyterian Church para sa nalalapit na basketball competition. Layunin nilang hindi lamang manalo, kundi pakita rin ang magandang halimbawa ng pagkakaisa at sportsmanship. Ayon kay Pastor Junior Park, nakatuon ang kanilang training sa teamwork at disiplina. Regular na nagsasanay ang grupo ng simbahan tuwing linggo pagkatapos ng worship. Okay naman po. Ayos naman. Magpa-practice po every Sunday. Gaganapin ang kompetisyon sa Tarlac Recreational Park o mas kilala bilang TRP at lalahukan ng iba't ibang koponan mula sa iba't ibang simbahan. Umaasa ang Emmanuel Presbyterian Church na magdadala sila ng karangalan at magiging inspirasyon sa larangan ng palakasan habang ipinapakita ang kanilang pananampalataya. Magandang araw, IPsians. Ako nga po pala si Quincy Pingol. At ngayon, mag-i-interview tayo ng isang IPsian. Tatanungin natin siya kung ano nga ba ang pakiramdam ng isang tagasunod at mananampalataya ng Diyos. Paano mo po nahanap ang Emmanuel Presbyterian Church? Nagilala ko ang Emmanuel Presbyterian Church sa pamamagitan ng aking kapatid na si Ate Lalaine Quimado. Simula pagkabata ay nandito na ako. At siya rin ang naghikayat sa akin na maging isang leader ng Emmanuel Presbyterian Church. Para po sa inyo, ano po ang kahulugan ng pananampalataya sa Diyos? Para sa akin, ang pananampalataya sa Diyos ay para may apply natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Pangatlong katanungan, pwede ka po bang magbahagi ng isang masaya, malungkot na pangyayaring naranasan mo na po sa simbahan? Para sa akin, ang masayang pangyayari na naranasan ko sa IPC ay ang family contest dahil dito nakikita ko ang unti-unting pag-grow ng simbahan na ito. Mag-uumpisa na ang 5Gs membership training sa darating na Sabado, March 1, kung saan mayroong 13 aplikante na kasama rito. Aaralin nila rito kung ano nga ba ang kahulugan ng 5Gs na nangangahulugang Grace, Growth, Group, Gift, at Good Stewardship. Sunod naman rito ang pagbautismo at ang pagiging opisyal na miyembro ng kung sino mang makakatapos ng 5Gs membership training. Muli, ito ang IPC News.